Bungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain kami sa aming pagtitipon ngayon para sa pulong na ito. Gabayan mo ang aming isipan at puso upang kami ay magtrabaho para sa ikabubuti ng aming komunidad at tulungan ang lahat na iyong mga tao. Turuan mo kaming maging bukas palad sa aming pananaw, matapang sa harap ng kahirapan at matalino sa aming mga desisyon. Ama, pinupuri ka namin magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kapitulo 25, talata 1 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ng talinghagang ito, "Dito may tutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may 2 ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 ay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit, ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit, nang hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking kakasal! Salubungin ninyo!" Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat," tugon ng matatalino. "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking kakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila, ngunit tumugon siya. "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ay ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang Biyernes po sa ating lahat. Today is First Friday. At una-una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Poong May Kapal sa pagkakataong ito na binigyan po tayo
ng oras para makabahagi at makapagnilay ng kanyang mabuting balita. Kamusta po mga kapatid? Kamusta po ang Biyernes natin sa may mga devotion sa Sacred Heart of Jesus at sa ating mahal na pong Jesus Nazareno? Ang araw na ito ay ang araw ng panalangin, no? Time team na panalangin, devotion sa ating Panginoong Hesus at lalo-lalo na sa kaniyang mapagmahal na puso. So mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat din sa lahat ng ating mga masugid na mga taga-subaybay, sa ating lahat ng mga subscribers, sa mga tumatangkilik sa ating munting gawain na ito, sa ating munting channel, ang Pisma Plus. Marami pong salamat sa inyo. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Rex sa kanyang pagdala sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Ito po at pakinggan po natin siya. Thank you so much, PES Mayor, at welcome po. Welcome sa ating program dito sa ating PESMA Plus, ang munting tahanan natin sa YouTube at sa Facebook sa ating programang PESMA, ang ating pagninilay, pagnilayan ang Ebanghelyo sa madaling araw dyan sa Pilipinas. And as usual, ako po ay magdadala ng Words of our Holy Father, ang pagninilay po ni Papa Francisco bilang opening po ng ating program. So basahin po natin ang kanyang nilay. It is clear that with this parable, Jesus wants to tell us that we must be prepared for the encounter with Him. Not only for the final encounter, but also for the everyday great and small encounters. With the view to that encounter for which the lamp of faith is not enough, we also need the oil of charity and good works. As the Apostle Paul says, the faith that truly unites us to Jesus is faith working through love. Yan po ay makikita sa Galatians chapter 5 verse 6. It is what is represented by the behavior of the wise maidens. Being wise and prudent means not waiting until the last moment to correspond to God's grace, but to do so actively and immediately, starting right now. Yes, I will convert soon. Convert today. Change your life today. Yes, tomorrow. And the same thing will be said tomorrow, and so it never arrives. Today, if we want to be ready for the final encounter with the Lord, we must cooperate with Him now and perform good deeds inspired by His love. Ito po ay binasa ng ating Holy Father sa kanyang Angelus noong November 8, 2020. Yan po ang pagninilay ng ating mahal na Papa. So ibabalik ko ngayon ang mic kay PES Mayor. Back to you, PES Mayor. Maraming salamat, Pisma Rex, sa pagdala mo sa atin ng words of our Holy Father, Pope Francis. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko muli sa inyo si Pisma Rex sa kanyang pagbasa ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. Ito po at pakinggan po natin siya. At PES Mayor, at sa pagkakataong ito, ako naman po ay magbabasa ng pagninilay na ipinadala ng ating kasamahan dito ni Pisma Florencia Camus Valdez.
na may pamagat na tinawag tayo upang ihanda ang ating mga puso at kaluluwa sa pamamagitan ng mga panalangin at penitensya. Ako ay isang tagapagplano. Hindi lang ako may plan B, kadalasan mayroon din akong plan C at D. Mayroon akong listahan ng dapat gawin para sa bahay at trabaho. Nakikilala pa ako na gumagawa ng mga listahan na kailangan kong gawin. Kaya akalain mong makikipagkilala ako sa mga matitinong abay. Ngunit ang punto ng talinhagang ito ay hindi upang hikayatin tayo sa gayong pisikal na paghahanda para sa anumang maaaring mangyari. Ginagamit ni Jesus ang mga matitinong abay upang pasiglahin ang kanyang mga tagapakinig at tayo ay darating at para sa ating sariling kamatayan. Maaaring mukhang masama na mamuhay na may paghahanda para sa kamatayan sa iyong isipan. Ngunit ang talinhaga ay nakakatulong upang iwaksi ang paniwalang iyon. Para sa isang tapat na Kristiyano, ang kamatayan ay hindi isang malungkot na sandali o katapusan ng lahat ng kagalakan. Sa halip, ito ay isang paanyaya na sumama kay Kristo na nobyo sa dakilang piging ng kasalan ng kordero. Upang maganda para sa kanyang pangalawang bilang isang panauhin sa kasal o abay na maghahanda para sa gayong kaganapan. Ang paghahanda ng mga damit at regalo para sa kasal. Kaya tinawag tayong ihanda ang ating puso at kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin at penitensya upang tayo ay magbihis at maging handa na. Kasama ng Panginoon magpakailanman. Yan po ang pagninilay na ipinadala sa atin ni Pesma Florencia Valdez. Thank you po, Sis Florence, sa napakaganda mong nilay. At ako po magpapasalamat din sa inyo sa lahat na nandito pa sa ating Pesma. Huwag ko kayong magsawa sa pagkikinig at pagninilay sa mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli po, ito si Rex from Chicago. May God keep and bless us through Jesus Christ our Lord. Amen. Back to you, Pes Mayor. Maraming salamat, Pismarek, sa pagbasa mo ng refleksyon ng ating kapatid na si Pisma Florencia Valdez. At maraming salamat din po, Pisma Florence, sa iyong refleksyon. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pisma Hena sa kanyang refleksyon. Ito po at babasahin po natin ang kanyang refleksyon. Kapagpalang oras sa lahat. At sa ating ebanghelyo, sa Mateo 25, talata 1 hanggang 13, matutukoy dito ang ikalawang pagdating ng Panginoon, ang kanyang muling pagbabalik sa katapusan ng mundo. Ang pagdating ng kaharian ng langit ay ang piging ng isang kasal. Si Jesus ay ang lalaking ikakasal. Ang 5 matatalinong dalaga ay ang mga nakapasok at ang 5 hangal na dalaga ay mga hindi nakapasok. Sapagkat ang 5 matalinong dalaga ay naghanda ng langis para sa kanilang mga lampara upang ito'y sindihan sa pagdating ng lalaking ikakasal. Pero ang 5 hangal na dalaga ay hindi naghanda ng langis dahil tingin nila mahuhuli ang lalaki. Kaya nga, ang ikalawang pagdating ni Kristo ay mangyayari sa wakas ng panahon sa oras na hindi natin inaasahan. Maaring ngayon, maaring bukas, o kaya maaring sa kinabukasan na biglaan lang. Kaya dapat tayo maging handa, hindi lang pisikal kundi espiritual.
Ang liwanag sa lampara ay sumisimbolo sa kabutihang loob at kawang-gawa natin araw-araw. At iyan ang batayan ng Panginoon kapag siya'y hahatol sa ating lahat. Kahit sabihin natin na nagdasal tayo at nagtiwala sa Kanya. Nagsimba tuwing linggo, sumasayaw, kumakanta, naging matalino sa akademiko at interes at iba pa. Ang lahat ng mga kasanayang ito ay nagmula sa Kanya at nararapat lang natin salamatan siya sa buhay natin ng mga ito. At dahil malapit na ang Adbyento at Pasko, dito tayo'y gagawa ng mabuti sa kapwa at hindi masama. Pero hindi lang tuwing mga panahong ito at lalo nang hindi lang tuwing panahon ng Kwaresma, kundi dapat araw-araw. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, naway maging handa tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon sa wakas ng panahon, sa oras na hindi inaasahan, sa pamamagitan ng pagkikinig sa Kanya mga utos at turo at pagsasabuhay ito sa aksyon at kawang-gawa. Tularan natin ang 5 talinong dalaga at maging puno ng langis na dala ng Espiritu Santo sa magliliwanag sa ating mga lampara sa paggawa ng mabuti at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So maraming salamat, Pismahena, sa iyong refleksyon. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko po sa inyo si Pismanesi sa kanyang refleksyon. Ito po at pakinggan po natin si Pismanesi. Hello po, mapagpalang oras po mga kapatid ko kay Kristo. At ngayon sa araw na ito, ating pagninilayan ang gospel ngayon. Ito po ay tungkol sa 10 dalaga at mga talento. Sa buhay natin ngayon, ang mahalaga, lalo na sa Diyos, tayo ay sumusunod sa Kanyang mga utos at maging alisto. At sa ating buhay, dalhin natin ang grasya ng Diyos. Hindi importante kung anong mayroon tayo. Ang importante, maging alisto tayo at alam natin ang kaharian ng Diyos sa langit para sa lahat ng Kanyang kaawaan. Kung ang taong maging hangal sa kanyang buhay, walang silbi ito maging katulad siya sa ibang dalaga na hindi kinilala ng Diyos. Ang Diyos nagpaalala sa ating lahat, magbantay tayo dahil hindi natin alam kung kailan darating ang araw at ang oras na iyon. Yan po ang reflection ko sa araw na ito. Maraming salamat po. Brothers and sisters in Christ, Pisma Plus, naway pagpalain tayo ng Diyos ng may kapal sa lahat. Amen. And thank you and God bless. Maraming salamat, Pismanesi, sa iyong refleksyon. At sa ating Ebanghelyo ngayong sa araw na ito, ay tumutukoy sa preparation natin sa pagdating nating Panginoong Hesukristo. Kung gaano ba tayo ka-prepared sa anumang oras. Ito mga 5 matatalinong dalaga that symbolize their awareness, no, sa pagdating, pagbalik ng ating Panginoon, kagaya ng pagdating ng ikakasal na lalaki, no, sa ating ebanghelyo. Ngayon din sa pagdating din
ng ating Panginoon for His second coming. So, mga kapatid, whether we like it or not, we don't know the day, yung wakas ng ating panahon. Sabi nga nila, no? Our life ended, but we never know. So, kaya kailangan laging tayong handa, not only in physical, but more likely, ang pinakamalaga ay ang spiritual nating kailangan. So, sa mga panahon ngayon that a lot of things coming to our life, may mga bagay na hindi natin inasahan, kagaya ng last or few days ago, no, na biglang bumuhos ang ulan. So, unprepared, of course. Hindi naman ganong malaki ang pinsala, but then yung bahay ko ay pinail yung binaha, no, yung paligid, halos tubig hanggang tuhod. But then fortunately, hindi naman nakapasok sa bahay ko. So, yun ang mga bagay na sometimes we don't expect na dumating. So, kagaya ng pagdating or the second coming ng ating Panginoon, ay hindi natin alam kung kailan. Saka yung end of our life, hindi natin alam kung kailan. Kaya kailangan natin ang maghanda. No? Not only handa na, parang tamang-tama lang itong paghanda, but then we have to see to it that may spare tayo, ano. Kagaya ng ginawa ng matatalinong dalaga, may extra pa silang langis, no. Ibang talagang ina-expect nila that kung matagalan man ang pagdating, at least mayroon silang reserba. So, ganun din tayo sa ating buhay. Kailangan natin mag-reserve sa pagdating ng ating Panginoon. So, ano yung mga reservation na yan? Ano ba lang dapat natin gawin? Of course, we have to clean ourselves. We have to go confession, receive the Holy Eucharist, and pray unceasingly. Manalangin tayo bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. Kahit na tayo po ay nagtatrabaho, we will make our work a prayer. No? So, kailangan natin na mag-focus din sa ating spiritual. No? So, manalangin tayo palagi at huwag kalimutan ang ating Panginoon. Despite na may mga maraming bagay na, of course, sa paligid natin na nagtitempt sa atin, no? Para ibang hindi mapansin, no? Or hindi natin bigyan ng halaga ang ating Panginoon. But then, sana naway, this first day of September, so Berna, preparedness, no? So, we must prepare sa pagdating ng ating Panginoon. So, yun lang po mga kapatid at marami pong salamat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon for this time, for this opportunity, nakapagbigay tayo ng munting reflection at nakapag-share ng kanyang mabuting balita. Sa inyo pong lahat, sa ating lahat ng mga subscribers, viewers, sharers, sa lahat ng mga sumusuporta sa ating munting channel na ito, to all our family, relatives and friends, to the family of the Pisma Plus, marami pong salamat sa inyo. Naway, ang banal na Espiritu, ang ating Panginoong Hesus ay gagabay sa atin sa ating araw-araw na pamumuhay at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. So, marami pong salamat at huwag lang po natin kalimutan na kumapit lang po sa patalim ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat at God bless us all. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen.
Prayer for the indwelling of the Holy Spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, powerful consoler, sacred bond of the Father and the Son, hope of the afflicted, descend into my heart and establish in it your loving dominion. Enkindle in my tepid soul the fire of your love, so that I may be wholly subject to you. We believe that when you dwell in us, you also prepare a dwelling for the Father and the Son. Deign, therefore, to come to me, consoler of the abandoned souls and protector of the needy. Help the afflicted, strengthen the weak, and support the wavering. Come and purify me. Let no evil desire take possession of me. You love the humble and resist the proud. Come to me, glory of the living, and hope of the dying. Lead me by your grace, that I may always be pleasing to you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.